Good morning guys. So yari kita sa may I think the main road or main artery sang Alta-Tierra Village ano. Dira guys pakanton sa may exit na no, which is passing by the chapel or church sang Alta-Tierra. And then on my left is the exit point going to Balabago no. So ini dire ang direksyon ko magpagwa bala mo sa may Alta-Tierra guys. So muna isang exit point. Well, this one is coming in from the main road, which is in front dito bla guys ang LTO. So da pakadto no. And the reason for that nyari ko di kay some of you are asking kung diin gin sa ilo ang harong gym ano. So dire ang proposed site no sang ilang gin sa iluhan sing harong gym kay gin demolish ina siya sang gina rehab na no, gin modernize atong aton nga harong plaza. So ari diri ang isa ka tarp no kung makita naton kung zoom naton guys. So construction of multi-purpose building no, sports arena in Haro. So makita naton. I think this is, I'm not sure kung base amo ni siyang daw old siguro nga signage diri. Pero ara nakabutang ang budget guys. So may budget da I think 96 million. On my back is actually another signage. So makita nyo ang construction company nga task to do the project is the Tico Construction ano. So it is clear here nga may 96 million yung budget. Ang completion date ni is July, pero daw hindi na siguro malambot nila kay laban-laban ma-delay na naman ini guys. So muna siya nakabutang as usual sa mga government natin yung mga ano, always delayed ang projects. And then to my left earlier nakita ko bukas po na yung gate but then sira na nila. Currently though barren pa man lang ang area, so siguro nag kot-kot pa lang sila sa foundation and then iban nilang mga kot-kot kay tampok bala. And siguro may pile driving kay kung tanaw naton may ara dito nga mga crane guys, kung i-zoom naton may mga crane da guys oh, mga dagko nga crane. So umuwi na siya ang sitwasyon diri sa subong no. Wala kita sang tarp nga may picture, so hindi nato mabalaan kung ano ang actual nga structures ini. So gintry man naton mangita sa internet daw wala man sang nakapublish dito nga structure no. So mabalik-balik lang kita dire. In the meantime kung ano lang ang maabta naton dire sa mga pila ka days or months after hasta ma-complete ini kay ang target nila July, pero daw hindi siguro matapos sa July, basi by end of the year pa or early next year. So do pila man lang ni sa ka stories, most probably basi daw dome type nga may cover lang bala guys. So mabalaan na nato kay wala makita idea sang architectural designs ini no. So muna, so currently do bago lang sila nagsugod, siguro bago lang ka sulod mga tinaod dire. Pero kay na open ini, so barren pa man lang na di. So wala man kita kabalo kung anong area sini, pero maka-estimate kita do mga kasi 2,000 at least 2,000 to 5,000 square meters no. Or probably I mean basi 2 hectare lot ni siya, which is 20,000 siguro kung i-convert natin sa square meters. Amo na nang atong estimate dire. Kaya wala man sang area dire nakabutang. So mabalik-balik lang kita dire guys kung anong progress ang ini nga project. So mula ina nagtika lang kita dire kadali para sa aton ding Haro Gym nga construction site. Morning guys. So balik lang kita dire kadali no sa may Haro Plaza bla no. Kay para ma-update na lang kamo quickly sang ginhalinan sing aton nga Haro Gym ano nga gindemolish. So ang site is actually amo ni subong iya sitwasyon diri no. So malibot lang kita kadali. By the way may mga benches nagli diri sa ining area. Nagligad wala na di. So amo na siya ang itsura sa mga benches nila diri ano. And then if you remember ang ining section sa una guys ginasirado gina siya. Do may fence gibla all over, pero subo may entry point na as well as ang ginagyan naton kay na dito man may entry point na. So malibot lang kita dire.
So ang what used to be nga gina-operate sa mga PWD nga mga kantin kag ang Harrow Gym dire gin-demolish and then ginhawanan ni siya guys. So basically mangin similar na sa existing dito nga mga areas nga open space na siya pala. So if you remember ang fence ang una alin dire no, hasta dito sa may lapit sa bench. So open siya nga space subong. Tapos ang makita na natin sa una ang daw gazebo nila guys. So gin-retain nila ini and then ginhawanan na nila. So makita nyo may wala pa ganin gawad dire hilamon ano. Gaman tamat pa lang siya tubo. And then may mga benches mas laging pamutang dire. So makita nyo da mga similar to kay na sa bench nga ginpakita ko. And then eventually siguro I think ang design sini based sa previous nga mga design nga nakita ko is may fountain, pero tanaw naton kung mahuman ini pumutangan man gid nila sing fountain ano. So ang dire nga area medyo elevated. So duga bukid-bukid sa gamay, pero nami man no. Taas siya. Hindi may central gazebo kita sa tunga. Which is ang old naton dira gin pinturahan nila so gin panami nila. So dire as we can see masulod na kita guys kadali. So nagaubra mga tao dire. Sumita naton do may fountain man gid no. So medyo duga curve ini siya and then overlooking sa aton gazebo. Naamo na siya. So eventually dasig mo lang din siguro and then eventually yung mga bank houses dito base pangkakso naman lang. So tanta lang mga after 1 month or 2 months siguro mahuman na ini no. So ang dalan dire gin semento man so gapa curve siya guys. Kadto dito gapa curve. So muna ang ila din nga progress sa subong ano. So muna ang itsura ya dire. So opposite is open space naman. So muna na guys So nagtikal na kita dire after nga gin tan-aw naton ang new location sang aton nga Harrow Gym kay na. So nagproceed na lang ko dire para ma-update kamo guys ang itsura sang Harrow Plaza. So nami na siya no. So similarly even na ang tanan ni area so open space no. Plus the gazebo nga nabilid din nga daw turi-turi. And then of course ang fountain. So ulat-ulat na nato matapos para mabalaan naton ang final ng itsura sina dire. So do may water flowing siguro basi may mga lights man no. Kaya nakita ko do may lights to. Pero I'm not sure kung amugin man na. Okay guys, so mulang yun na anay. Till the next update. Thank you for watching.